Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibago na namang updates patungkol po dito sa nagtitrending na kaganapan po tungkol po dito kay former President Duterte. Okay, pero bago ang lahat, bago ko isisimulan yung ating ano yung topic natin, gusto ko munang magpapasalamat dito kay Kurako 7223 sa 249 pesos. Ma'am, maraming salamat po sa suporta ng Donmar TV. Maraming salamat rin kay Elizabeth Linsangan. Ma'am, maraming salamat po sa $9.99, ma'am. Thank you, Elizabeth Linsangan. Okay? At pati itong si Cynthia Lariego. Maraming salamat sa 50 pesos, ma'am. Thank you sa support. At sa mga bagong nagpa-member po sa Donmar TV na si Epifania Belgica. Maraming salamat, ma'am, for mayor member. Okay, so mga gusto pong magpa-kulay at magpa-member, welcome po tayo doon. Okay, maraming salamat sa mga supporters dito sa Donmar TV. Okay, so eto yung una nating pag-uusapan, itong si Leni Robredo. Yeah, may statement na itong si Leni Robredo patungkol po sa nangyari kay former President Duterte. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Itong pangalawa nating pag-uusapan ay marami po ang mga nagpo-post, no, sa ano ang kaibahan ni former President Duterte at itong si Bongbong Marcos. Pag-usapan natin ito kasi po nagtitrending ito. The two kinds of president. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. At pag-usapan rin natin itong, grabe guys, umiiyak itong si Cathy Binag at galit na galit sa administrasyong Marcos. Malalaman nyo kung ano yung mga sinasabi at mga revelasyon ni Cathy Binag. Okay? Tumpak na tumpak, sapul na sapul yung mga bumabatikos kay Tatay Digong dito. Okay? At ito, pag-usapan rin natin itong naging emosyonal po itong si Senator Bongo sa nangyari po kay former President Duterte. Sobrang nakakalungkot po yung mensahe ni Senator Bongo at siya po'y umiyak. Okay? Sabay-sabay nating panoorin itong video ni Christopher Bongo at magre-react rin tayo. Okay? At heto guys, dumaan sa Mendiola, Manila ang motorcade ng mga supporters ni Tatay Digong na napraning ang mga taga Malacanang. Kaya naka-full battle gear ang todo bantay ng mga pulis. Ayan. Napapraning na si BBM guys. Kasi po, buong mundo lumalabas. Mayroong nag-motorcade. At heto pa. Yan, video yan. Heto pa. Ipapakita ko sa inyo ang daming tao sa iba't ibang lugar. Lumalabas, sumisigaw ng Duterte. Ipapakita ko sa inyo. Nakakakilabot po. Sobrang dami sa Davao hanggang sa Maynila po. Lumalabas at ang isinisigaw Duterte. Mamaya ipapakita ko yan lahat pero bago ang lahat, bago ko ipapakita yan, bago ko itatalakay itong mga balita natin, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys makakita at magising itong mga bangag. Okay? Sige. Like and share muna tayo. Ready? 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And guys, sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, kung meron tayong breaking news, at kung nagla-live ang Donmar TV. Okay? Ma-update kayo. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe everyone. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? So, unahin muna natin itong si Leni Robredo. Ayan, si Leni Robredo. Ano ba ang sinabi ni Leni Robredo? Former Vice President Leni Robredo has described
the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte as an act of justice to seek accountability for the deaths of innocent civilian in his drug war. What do you expect? What do you expect? Di na tayo magtataka dyan kasi alam naman natin na si Leni Robredo natalo ito sa panahon po ni former President Duterte. Yung natalo pa siya dito kay Bongbong Marcos. Di ba? So, syempre, kakamping ito, syempre paninindigan nila yan. Pero ako naman, ang sasabihin ko dito kay Leni Robredo, ikaw Leni Robredo, dapat tumahimik ka na lang. Alam niyo ba kung bakit? Kasi po, nung panahon po ni former President Duterte, gusto kang ipa-impeach ng Kongreso. Kasi there is grounds no na i-impeach pwede. Kasi po, nung time na kinuha siyang kabinete ni Tatay Digong, ginawa niya, kinalaban niya si Duterte. Nagtawag siya ng mga mga taga-dayuhan para i-investigate si Duterte. So anong tawag niyo doon? That's unconstitutional, I think, no, in my opinion. So ayon, yung mga kongreso gustong ipa-impeach itong si Leni Robredo. Pero anong unang sinabi ni Tatay Digong? Stop it. Kasi ayaw niya eh. Okay? Sabi ni Duterte, demokrasya tayo. Hayaan nyo yan si Leni Robredo kung magputak ng putak yan na mag-criticize sa akin kasi demokrasya tayo. Which is, tama si Tatay Digong. Okay? Kaya ikaw, Leni Robredo, magpasalamat ka na lang na hindi ka hindi kagaya ngayon sa nangyari ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Si former President Duterte, hindi siya nangingialam sa trabaho ni Pinoy. Hindi siya nangingialam sa trabaho mo. Kayo ang laging nangingialam. Pero ano sabi ni Duterte? Natural yan, normal yan kasi demokrasya tayo. We have to be criticized para naman mag-improve tayo. Di ba? Pero itong bangag administration, pasalamat ka na lang Leni Robredo. Kaya you better shut up na lang. Leni Robredo lauds ICC arrest of Rodrigo Roa Duterte. First step to justice accountability. Alam nyo naman, ang laro ng pamumulitika, Leni Robredo. Di ba? So, sabi nga, sabi nila, kayong mga kakamping, shut up. Okay? Ito po ay laro ng mga nananalo. Championship ito. Ha? Championship ito. Sa mga nananalo, kayong mga kakamping, hindi kayo nakapasok ng playoff. So, yung shut up. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ito yung masasabi ko sa inyo kakamping ha. Kapag mag-usap-usap yung mga basurero, yung basura, manahimik ha. Kaming mga basurero, kung nag-aaway po nag-usap-usap, nag-away-away itong mga basurero, kayong mga basura, manahimik. Nahimik kayo. Diba? So yun po Leni Robredo, shut up. Wala ka, hindi ka kasali dito sa usapan. Okay, ito. Pag-usapan rin natin ng itong kumakalat na ang taong bayan na mismo ang gustong i-compare si former President Duterte at itong si Bongbong Marcos. Okay? Ito, si Bongbong Marcos, ano ba ang kaibahan nitong dalawa? They are both leaders. They are both President of the Philippines. Okay, former President and the present na Presidente. Ang kaibahan nilang dalawa ay kung si BBM ang tatanungin, Sir, magpa-drug test ka. Di ba? Yun naman ang panawagan ng taong bayan na magpa-drug test ka because there are a lots of accusation
na ikaw po ay gumagamit, di ba? PBBM on hair follicle drug test. So anong sinabi ni PBBM? No, 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 no. Why should I do that? Why should I do that? Yan ang sabi ni Bongbong Marcos. Why should I do that? No, no. Why should I do that? Di ba? Nangyari po ito January 31 of 2025. Yan ang kay Bongbong Marcos ha. Tinanong siya na, Sir, nananawagan ang taong bayan na magpa-hair follicle test ka. No, no. Why should I do that? Ngayon naman, si former President Duterte ay patungkol po sa ICC. Okay? Tinanong si FPRRD on facing the ICC. Ito naman ang sabi ni Duterte. Whatever happened in the past, I will be the front of our law enforcement and the military. Ito, sinabi niya ito ha, nung panahon ay presidente pa siya ha. I said this already, that I will protect you. Ako ang mananagot sa lahat. Yan ang sabi ni Duterte ha, patungkol po sa ICC. Ngayon, na si Duterte ay inaresto na walang kalaban-laban, illegal ang pag-aresto niya, ika nga, sabi ng mga political experts, kinidnap siya at dinala siya doon sa ICC, at ngayon na nasa ICC na itong si former President Duterte, eto ang kanyang sinabi. This will be a long legal proceeding. But I say to you, I will continue to serve my country, and so be it kung ganoon ang destiny ko. Salamat. March 13, 2025. Ngayon lang, ngayong month ito nangyari. So, ibig sabihin, hindi po tinalikuran ni Tatay Digong ang ICC. Sabi niya sa Kongreso, ICC, bilisan nyo ang pagpunta dito sa Pilipinas. Baka hindi nyo na ako maabutan kasi matanda na ako. Buti naabutan kasi merong traidor si Bangag di ba? Sabi ni Bangag Marcos na tinulungan lang nila ang Interpol, tinulungan raw nila. Pero ayon kay Sas Rugando sa kanyang ang kanyang pagka-NBI mode, yun pala, sila yung inasisan ng mga taga-Interpol at ICC. Sila pala yung gustong mapunta si Duterte sa ICC. Ngayon, ang tanong, ano ang kaibahan ng dalawa? Okay? Kasi hinamon nito Si Bongbong Marcos, hinamon ng hair follicle test. Si FPRRD, hinamon on facing the ICC. Si Bongbong Marcos, sa kanyang hair follicle test, umatras. Si former president on facing the ICC, sabi ni Tatay Digong, let's get it on. I'll face it. Mananagot ako. And ginawa na niya. Ang tanong, sinong may bayag dito? Sino ang may bayag? Siyempre si former President Duterte. Tama yung sinabi ni former President Duterte at ni VP Sara na Bongbong Marcos is a weak leader. And sinabi ni VP Sara, si Bongbong Marcos ay hindi marunong maging presidente. Tama sila. Di ba? Bongbong Marcos, nakakahiya ka sa totoo lang. You are not fit to be the President of the Philippines. Sobrang weak mo, sir. Wala kang paninindigan, sinungaling ka, at higit sa lahat, mambubudol ka. Yan ang totoo. So, napatunayan talaga na ang mga Marcos, wala talaga. Ang sama ng mga ugali. Yun lang. Simple as that. Alam mo, Bongbong Marcos, dapat ka nang matakot kasi po,
Ipapakita ko mamaya ha kung ano na ang sitwasyon ng Pilipinas. Lumalabas na po ang mga tao. Galit na galit sa inyo. Okay? Ito. Panoorin natin itong video speech ni Cathy Binag, no? Na talagang sapul sila dito sa mga sinasabi ni Cathy Binag, sa mga nambabatikos dito kay former President Duterte. Especially kayo, human rights, makinig kayo. Okay? Play. Wait. Off muna natin yan. Play, Cathy Binag. Si Binibining Cathy Binag. Yan. Magandang gabi! Magandang gabi po. Maraming salamat po sa... Magandang gabi rin, Cathy Binag. Kasing ganda ng mukha mo. Maganda, di ba? Sobrang ganda mo, Cathy Binag. Kaya yung iba dyan, parang palaka yung mukha. Pagpunta nyo dito bilang suporta sa ating mahal na President Rodrigo Roa Duterte, dalawa lang po ang gusto kong sabihin. Kasi ako po ay biktima also ng addict. Hindi ko ho maintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at addict. Correct. Bakit ho hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga addict? Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala hong ganon. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EJK. Correct. Bakit ho? Yung hubang 2 taon or 5 taon na naghahasa ng isang drug addict, nagkaroon din huba ng due process? Tumpak! Tama ka! Tama! Ipapaliwanag ko yan mamayang sinabi ni Cathy Binag, ha? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, estudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng addict, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights. Tigilan nyo ho kami. Correct. Kasi kung human rights, mas binibigyan nyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Kasi po, ang argumento po ni Cathy Binag dito, i-explain ko sa inyo ang reasoning kasi ng mga bangag at itong mga dilawan na ito, kailangan raw ng due process itong mga nabiktima ng EJK kay Tatay Digong. Di ba? Kailangan raw ng due process. Kasi raw, ginugurgur sila ng mga pulis at that time na walang due process. Dapat raw hinuhuli, ganun, kailangan ng due process, pero ang ginawa raw sa mga kapulisan ni Tatay Digong, ginurgur daw kaagad kasi nang laban. Di syempre, alangan naman magpagurgur yung mga pulis na may daladalang mga jaril yung mga jadik na ito. Di ba? O di syempre, lalabanan rin ng pulis, i-overcome nila. Iyak itong mga dilawan at mga bangag Kailangan na yan ng due process. Dapat hindi dan ginugurgur. Dapat due process. Ang tanong, tama itong si Cathy Binag. Bakit? Yung mga bata na inabuso, yung mga asawa na inabuso, mga estudyante, lahat na biktima dito sa mga jadik na ito, may due process ba sa kanilang ginawa? Ginurgur nila? Sinamantala? Inabuso itong mga bata na ito? Itong mga matanda? Bakit? May due process ba doon? Sampalin ko mga mukha nyo, mga human rights Ang kakapal ng mukha ninyo. Huwag nyong sabihin due process Kasi yan lang ang reasoning ninyo. Pero ang totoo niyan, namumulitika kayo. Kaya ang sa tingin ninyo, ang tama ay mali na.
Tama yung ginagawa ni Duterte. Tama yung ginagawa ni Duterte. Kayo lang ang mali sa utak nyo kasi, busog na busog kayo sa pamumulitika. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Ang sarap yung Hindi nanginginigo ako kasi pag kayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nanggagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Correct. Eto po yan. Nung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Correct. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Oh, Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. tama. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, tsaka drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. Correct. So please, Di ba? Ang sarap ng point ni Cathy Binag dito. Yung mga nagugurgur na mga jadik na yan, ginusto yan nila. Kasi we always have a choice. We know what is wrong and right. Right and wrong. Ayan, baliktad pa. Di ba? Alam natin. Alam natin kung ano yung tama at mali. Oh. I-choice nila yan. Nagurgur sila. I-deserve. Deserve. Ha? Pero itong mga bata na mga inosente na ginurgur, mga asawa na inabuso, mga estudyante na itinapon pagkatapos sila abusuhin dyan sa sa ilog, yung mga matatanda, choice ba nila yun? Nagugurgurin sila? Na abusuhin sila? Hindi po nila choice yun. Walang awa yung ginawa sa kanila. So, kayong human rights, utak-utak rin. Bangag ka, Marcos. Kayong mga kakamping, shut up. Utak nyo, talangka, sirado ng utak ninyo. Bangag kayong lahat. Sa totoo lang, ang pangit nyo. Ang ugali, pangit. tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, Correct. lolang ginahasa, ang pinatay na mawalang kamalay-malay. Yun ang ipaglaban nyo. Correct. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo kriminal. Pinaglalaban nyo mga walang kwenta. I'm sorry, hindi ako sorry, not sorry. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato sa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit is sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Correct. Kasi yung ginagawa ni Bongbong Marcos sa ginagawa niya kay former President Duterte, nasasaktan ang mga mamamayang Pilipino. Di syempre, yung mga bangag natutuwa. Huwag na tayong magbulahan. Diba? Cathy Binag, no? Very short yung speech mo pero tumpak na tumpak. Sapul na sapul itong mga bangag lahat. Sapul! Maraming salamat. Maraming salamat. Ang galing ni Cathy Binag. Tama naman si Cathy Binag eh. Yan ang hirap sa atin itong bansang Pilipinas eh. Hindi ko na maiintindihan nga eh na dahil lang sa pamumulitika, gagamitin, kasi wala silang makitang mali ni Duterte eh. So, binubutasan nila. So, ano yung butas na nakikita nila? Ito na lang war on drugs ni Tatay Digong. Ito na lang yung ating pag-asa na makulong siya sa ICC, di ba? Ginamit nila. Ano ngayon? Ang taong bayan po deserve to be protected. Kaya nga, ginagawa yon ni Tatay Digong kasi nagugustuhan ng taong bayan ang ganun na programa. To be safe. Kasi po, nakasalalay po ang ating mga kamag-anak. Kapag dadaan sila sa sila na lang, gabi, galing sa eskwela, nakakatakot po. Now, yung mga bumabatikos kay Duterte dyan sa war on drugs,
I hope and I pray na hindi mangyari sa inyo yan. Kasi kapag mangyari yan sa inyo, baka later na kayo makarealize na it's too late already. Okay? Yun po ang aking mensahe patungkol dyan ni Kati. Kati Binag, ang galing-galing mo po. Sa totoo lang. Sobrang galing mo. Ito, panoorin natin itong kay Christopher Bongo naman. Okay? May analysis po si Christopher Bongo. Senator Christopher Bongo. Boto niyo yan si Senator Bongo kung bakit itong si former President Duterte noong nagsalita siya sa ICC, parang galing sa stroke itong si Tatay Digong. Parang nanginginig. So may explanation si Senator Bongo dito at nakakaawa po yung ating presidente dito. Okay, Senator Bongo, pasok. Ganon siya magsalita. Dalawa ang dahilan. Maaring nag-a-adjust sa oras. At Ito yung ganon siya magsalita. Ito yung tinutukoy ni Bongo. Bakit ganon yung tone ng kanyang boses ni Tatay Digong noong sinabi niya ang kanyang birth date at saan siya nakatira, di ba? Kita natin yun lahat. pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Grabe. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Grabe. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Yan, may dala-dalang medisina siya. Lista ba? Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong ka. Ako, ang ikinatakot ko ngayon na-maintain ba yung mga gamot niya doon ngayon na nandyan sa ICC? Kasi yan ang ikinatakot natin Ano kaya, walang nakakaalam kung anong kalagayan ngayon ni Tatay Digong inside the cell, di ba? Grabe. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong, 6 na taon kayo. So yung mga nakinabang na mga politicians ni Tatay Digong, magsilabasan kayo mga jutang ines ninyong mga kapal ng mga mukha ninyo, wala kayong utang na loob, manggagamit kayong lahat. Pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Totoo yan. Walang Tulungan konsensya. nyo naman si Tatay Digong. May iyak na yung iba, Grabe. Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anilet yun, alam ni Iyes yun, alam na mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi lang niya kayang tumakbo. Nakasungkod. Kaya pa ba niyang tumakbo? Tatakasan raw. Ay, nako mga Politiko, buhaya na nanawagan ito. ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman si Tatay Digong.
Grabe. Tulungan nyo naman. Nangungulila lahat. Alam nyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Dahil schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat, since 2022, di na ho kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. Sa totoo lang, ito, nasasaktan man tayong lahat, di ba? Pero kasalanan ito ni Bangag lahat eh. Bangag ka talaga. 360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya, you may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled siya March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digong? Correct. Hanggang galit na lang yung taong bayan eh. Si Bangag yung mananagot. Dapat ikaw, Bongbong Marcos, February! bumaba ka na sa pwesto mo. Umpisa nung December, diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli. Para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot. Ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bing Atty. Medjaldea, nakapaa siya. Grabe. Buti na lang, may nagsuot ng Ikaw, Bongbong Marcos, may karma ka rin. Puta kang ng presidente. kanyang suot kahapon. Alam mo, tama talaga yung sinabi ni VP Sara Bongbong Marcos ha, ang gaba, di magsaba. Ha? Makakarma ka rin sa ginagawa mo. Ang Panginoon lang ang ha? Ang Panginoon po, tinitingnan ng Panginoon po sino yung mga masasamang tao. Alam, sa totoo lang, Bongbong Marcos, ha? Sana hindi mangyari sa iyo na makarma ka. Sana hindi ka mangyari sa iyo. Pero dahil sa ginawa mong yan, pinipili mong kakarmahin ka eh. Hindi niya kaya. Ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya. Isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Medjaldea, saan siya dinala. Ayan no, kawawa. Alam ko nangungulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga. Kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Dahil wala na akong tatay. Sa murang edad na... Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty.
Sabi niya, Ninong, be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Tama. Nakikiusap po ako, manghinahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag nyo na mangayaan. Kaya sabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Makikita nyo si Tatay Digong ngayon doon. Sipin nyo, Septembre. 6 na buwan. 6 na buwan. Kakayanin kaya ni Tatay Digong yon? 6 na buwan. Ang pag-aantay niya. Kakagalit talaga si Bongbong Marcos. Ikaw talagang pasimuno nito. Kung tayo nga, maalala ko nung presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, ako mismo. Grabe. Ay, nako. Yun na muna guys ha, kasi talagang nakakalungkot tingnan eh. Okay, so ito. Bongbong Marcos, dahil sa ginawa mong yan, ipapakita ko sa inyo ito. Ito, play. Ayan, nag-iingay na, nagmo-motorcade na yung tao dahil, dumaan sa Menjola. Dumaan sa Menjola, napapraning na naman itong mga taga-Malacanang. Nag-barricade doon. O, tingnan nyo ha, kung gaano kagalit ng taong bayan. Tingnan nyo. Bongbong Marcos, tingnan nyo to. Motorcade. Kaya gusto nilang ipakita dito sa mga pulis na ito na nakasuporta lahat ito kay Duterte. Yan, sobrang dami yan ha. Grabe. Ikaw ang pakana dyan, Bongbong Marcos ha. Naglabasa na dahil sa ginawa niyo. Yan, lumabas na. Hala, sige. People power na siguro ito. Galit na yung tao, Bongbong Marcos, sa ginawa mo. Di nga natin alam, baka yung mga ilan dyan sa mga pulis, Duterte rin yan eh.
Eto pa, ipapakita ko sa inyo ha. Sa Minjola yan ha. Ito, iba't ibang lugar po sa buong Pilipinas. Ito po, nakakakilabot po itong video na ito. Tingnan nyo. Play! Ayan, grabe. Sobrang dami. Wow! Grabe. Grabe naman yan. Louder. Ayan yung ano, oh. Grabe. Ayan, Bongbong Marcos. Tingnan mo yan, Bongbong Marcos. Tingnan mo yan. Sa kabangagan mo, ayan, lumalabas na yung tao. Grabe. Patay ka dito, Bongbong Marcos, ha? Oh, good luck sa iyo, Bongbong Marcos. Galit na yan. Grabe guys, sobrang dami niyan. Ayan o, tingnan nyo yan. Abusado ka kasi, Bongbong Marcos eh. Bangag ka kasi eh. Wala kang puso sa ginawa mo kay, wala kang utang na loob ni Tatay Digong. Pinalibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayani. Nabalik ang pangalang Marcos dahil kay Duterte, tapos yan ginagawa nyo, pinakulong nyo doon sa ICC. Tingnan na yung tao gaano kagalit. Buong Pilipinas nang galit sa'yo, Bongbong Marcos. Kaya itong mga vloggers ni Bangag at ni Tambaluslos tahimik ngayon. Tahimik na tahimik sila. Alam niyo ba kung sino ang nag-iingay? Itong mga kakamping na hindi nakapasok sa playoffs. Sila yung ingay. Grabe. Grabe guys. So ayan po ha. Kitang-kita po, saksi po tayong lahat sa numbers speaks for itself. Okay? So sana naman ha, Bongbong Marcos, kung ako pa sa iyo, bumaba ka na sa pagiging presidente. Wala nang maniniwala sa iyo. Useless ka na sa bayan na ito. Okay? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan ha. Usap-usap tayo sa comment section sa ating mga argumento po. Okay? Guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito para magising ang mga bangag. Okay? And at the same time, paki-subscribe at paki-follow sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV. Mahalagang mag-subscribe para updated kayo. Okay, so maraming salamat po sa mga audience at sa mga moderators ko, mga nanonood at sa mga nagpakulay. Thank you very much. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye. God save the Philippines.